Higala, kumusta mga kadlaw kaninyong tanan and welcome sa atong langhugna sa atong programa ang inyong alagad Mayor Rolando Clarix Uy. But karong adlaw mag-isun special edition ni siya kay ato ning online press briefing para sa atong pagtubag sa mga pangutana regarding sa basura. Online press briefing sa basura o Task Force Basura Special Operations karong adlaw. But sa ngalan yapon sa atong kamahan sa atong syudad Mayor Rolando Clarix Uy, daghang taog nga mga bisita nga naa karon diri nga din pwede kamo magpaabot sa inyong mga pangutana, especially na sa atong mga kaigsunan sa media diri sa Nakbayan sa Cagayan de Oro. Of course, may buntag sa atong mga katauhan diri sa 80 ka mga kabaranggayan ng syudad sa Cagayan de Oro, lalubigan sa Misamis Oriental og makita pud ta mga igsoon sa atong Facebook page, ang Cagayan de Oro City Information nga Facebook page. O ging manasab naka-hook up gyapon ta sa atong mga radio stations gawas nga madunggan ta karon sa 99.9 Magnum Radio, madunggan pud ta sa 95.7 sa Radyo Lampornas, madunggan mabati makita pud ta sa 106.3 Radyo Natin, sa Marian Radio o RPN DXKO. Og sa ngalan sama sa atong ingon, sa ngalan sa atong amahan sa atong syudad Mayor Rolando Clarix Uy, o masab sa among hepe si Sir Jay Dadesero, sa among assistant si Sir Ian Fuentes. At mga bisita na karon diri unahan sa nato, ladies first ata. Ato garawato ng atong bago Department Manager karon sa City Local Environment and Natural Resources Office, si Ma'am Elvisa Mambing Mabilin. Ma'am, good morning. Good morning sir. Good morning sa tanan natong mga online viewers o of course sa atong tanan diri sa studio may buntag. Salamat ma'am. Kauban po nato ang atong chairman sa Committee on Environment sa Konseyo ng Syudad sa Cagayan de Oro, ang atong ambungan ug bago lang nagsaulog sa adlaw nga natawhan, Konsehal Eric Salcedo. Sir, good morning. May buntag John Tabs ug may buntag pod sa atong halangdong Mayor Clarix Uy, sa atong Vice Mayor Bibot Rodriguez ug sa tanang katawan sa Takbayan sa Cagayan de Oro. May buntag ka natong tanan. May buntag subli, happy birthday belated nimo sir. And of course ato makauban pod karon ang atong hepe pod sa City Engineering Office, laing ambungan nato nga kauban karon nga buntaga Engineer Joel Mumungan. Sir, good morning. Mayong buntag John, salamat kayo no sa imong tinuod baka nga gwapo magnon. Tinuod baka. But anyway, mayong buntag Mayor Rolando Clarix Uy, atong Vice Mayor, atong membro sa 24th City Council, na po diri si akawan nato no si Councilors Eric Salcedo, mga department managers og mga suking pitig paminaw nato no sa kaning atong inyong alagad. Salamat kay sir og ang labaw nga ambungan sa tanan ninyo karon ato makauban ang atong hepe sa City Information Office, Sir Jay Dadesero. Sir, good morning. Yes, may buntag no sa katawhan sa Dakbayan de Oro and also sa ato ang Mayor Rolando Clarix Uy, Vice Mayor Bebot Rodriguez, and also sa mga naminaw via Magnum Radio, Radyo Lampornas, Radyo Natin, DXKO, and Marian Radio. So as Cagayan de Oro City's Public Information Arm, no, we at CIO organized and facilitated this press briefing aron makahatag sa inyo og latest updates and progress regarding sa atong garbage problem collection diri sa atong syudad. Salamat. Salamat kayo Sir Jade, and sama sa gingunan ni Sir Jade og gingon nato kaganina especially nga edition sa atong programa karon bas matingala mo nga katong isugutan karon magsuon purely dirita nakatutok sa basura kay lagi atong tutukan karon kining problema sa basura. Now, para maghatag sa iyang opening statement, may kalamigitan sa atong estado sa collection sa basura diri sa Nakbayan sa Cagayan de Oro, atong balikan pagdawat ang atong hepe sa City Local Environment and Natural Resources Office, si Ma'am Bing Mabilin. Ma'am, good morning, subli. Thank you sir. No, medyo challenging ang atong problema karon sa basura, but since the meeting atong Monday nga gi-create ang Task Force Basura ni Mayor Clarix Uy, medyo naarang-arang na atong collection sa mga main roads, no? Priority na to kay huna-una na to, dili lang ang taga Cagayan de Oro ang muanhi sa mismo sa syudad. So natay mga bisita from other places. Pagtanaw pa lang daan, pagsulod sa Cagayan de Oro, oy, basura na ang murtabo nila. So we prioritize sa mga main roads and major nga mga dalan sa syudad. But nagsugod na pud ta og panglikta sa mga inner areas nga ma-access sa atong mga trucks, and nag-coordinate sa mga barangay para katong dili masudlan sa mga dagkong truck, mapagawas no sa timely nga pagpagawas nga nay naghulat pod kay dili na ta mo kanang musugot bitaw nga magtapuka lang da sa dalan kay ngilad tan-awon, no.
apiki na sa atong mga panglawas, so kinahanglan nato na siya i-coordinate with the barangays. Nagpadayon ta, no, ang task force basura sa pag-maintain sa collection sa ang importante manggod ani kung nakuha na natong basura, dapat consistent na ta, no, and hinaot nga kanang gi-provide nato nga collection disposal time sa mga residente, sa mga commercial establishments nga maglabay sa basura, labi na sa panggabi, dapat 6 to 9 lang. So dapat mo observe pud ta ana, no, kay para after collection namo sa inyong paglabay, among kolektahon after 9 o'clock, pagkabuntag dili na bulto ang basura sa dalan. So hinaot tanan dili lang ni problema sa syudad, problema ni natong tanan. So hinaot kitang tanan mo cooperate, no, sa solid waste management program sa kinatibuk-an. Kani isgutanan lang ni sa collection sa basura, but dako ni nga programa ang solid waste management. Okay, salamat ma'am. And sama sa tingingon later on, kung doon mga questions sa ating mga social media, ato na basahon, kita na mo forward ato na pabati kanila din tubago nila. Okay? Next, makapadayag sa iyahan nga pining statement, nagatag Chairman's Committee sa Environment sa Konseyo, Konsehal Eric Salcedo, sir. Salamat kayo, John Tabs. Pasalamat da kang Mr. Adiser nga gihimo ni siya para mapaabot og makabalo ang katawas dakbayad sa Cagayan de Oro. Labi na sa part sa legislative, lugar kita ang chairman sa Committee on Environment, ang atong gihimo karon gi-review na nato or gi-revisit nato ang atong ordinansa, ang Ecological Solid Waste Management Ordinance, para kita magud nato, John Tabs, nga kinahanglan na gid nga i-revisit nato or i-review nato kay adto pa ning 2000 approved ni siya 2018 nga kini nga ordinansa kay lugar kung atong tan-awon manggod napay uban gani nga pasiluon lang ko mga barangay officials, pasiluon lang ko sa akong naobserbaran lugar, wala pa nila masabti og maayo ang ilang responsibilidad. Dili tanan, mga pipila lang lugar ang akong obserbasyon katong nag-meeting mi sa tourism. Una hinauton ta nga kining magong problema sa basura, shared responsibility ni siya. Responsibilidad sa katawan, I mean lugar katong household kinanglan gyud nga mag-segregate. Kung nanay na segregate sa household, ang mokolekta ang atong barangay sa biodegradable or malata nga basura or recyclable waste or recyclable materials. Ug ang trabaho sa syudad is pagkolekta ra gyud sa residual. Muning shared responsibility ni siya, John Tabs, muna nga kini puhon lugar kung masulbad nato ang collection kay nakita nako kaning tax force basura gitukod ni Mayor Clarix Uy, muning pagsulbad lugar sa na-accumulate nga mga backlog previously nga gikontrata sa kining Tensil nga nakita nako nga wa gyud for performance gigayo o gani sa akong obserbasyon gani nga ang nakaguba sa landfill sa kinis dito sa Pagalungan ang kontraktor kay sila na ang sila na ang kontratista lugar gibali, duha gyud ka syukos order kung wala ko masayop mambing, di ba? Do na ka syukos order sila lugar na ang kontratista. Muna nga pasalamat pug ko sa atong busing nako sa atong ambungan nga pag-ingon ni Mayor Clarix Uy nga i-salbar, i-rescue ang sanitary landfill. Pero at least lugar karon makasulod na matod sa report lugar ni Engineer Mumungan. Sa daghang kay salamat og ako lang hangyo sa katawan nga magsabta sad ninyo kay wala man gid lugar kung atong tan-awon walay gusto nga hugaw ang atong panimalay. So sama sa usa ka ginikanan nga og sa atong amahan inahan nga wa may gusto nga hugaw. Mao gyapon nang gibati ni Eric Salcedo, mao gyapon nang gibati ni Mayor Clarix Uy. Dili ta gusto nga hugaw ang atong panimalay, di ta gusto nga hugaw ang atong dakbayan. Mo na si Mayor Clarix Uy gyud ngan mo na gyud nangunay sa task force basura. John Tabs. Salamat kayo, Konsehal Eric Salcedo, sir. And of course, ang pining statement po si Engineer Joel Mamunga ng atong City Engineer, sir. Mayong buntag, John Tabs. Sama sa giingon ni Councilor giingon pa ni Mayor Clarix, Don Eric Councilor Salcedo. Actually ako lang isumpay kang councilor nga katong giingon niya nga rescue. Yes, tinuod na siya no. Ang City Engineers Office nag-rescue kay
doon na may mando no sa atong halangdon nga mayor nga kinahanglan na gyud mo step up ang City Engineers Office tungod sa mga hitabo no sa atong mga previous nga mga weeks no sayod man tingali ang tanan nga didto no kagubot ta didto sa landfill tungod kay ang mga sakyanan nagtapok na didto no natay landfill pero dili mayabo didto sa atong dump site. It's because naay problema ang atong dalan. So sa dayon ang City Engineers Office with the equipment nga kinahanglan nato gamiton didto no so ato yung gitrabaho dayon but sayod ta nga dili man diretso to it takes 1 week pa ganito kaya timing pagid to nga sige ug ulan so mao to nga nagka-problema ta kung saan to pag-adjust but then di man nato pwede nga hunongan atong operasyon is because kada adlaw na may truck nga gasaka didto no so naningkamot ang City Engineers Office rain or shine nagtrabaho kita para lang matagaan og alibyo nga ang sakyanan no nga mga to mga garbage truck nga mosaka didto makayabog gyud dayon sa ilang mga basura. Okay, salamat kayo Engineer Mumungan sir and karon ang atong hepe sa City Information Office Sir Jay de sir. Yes sir, Juni no, mayong buntag pag-usab no sa akong giingon ganina no. Kita sa CIO gitahasan ta ni Mayor Rolando Clarix Uy nga mo serve as secretariat sa kaning iyang gimugna nga Task Force Basura Special Operations arong mapaabot sa katawan no ang ato ang progress and updates regarding aning sa atong giatubang problema sa garbage collection karon and rest assured no from time to time kita diri sa CIO atong ipadayon ang ato ang information education campaigns and also ang ato ang media relations, media communications para mapaabot sa katawan kung unsa gyud ang gibuhat sa syudad no regarding aning atong giatubang nga problema sa basura and hopefully no dili na ta mo abot sa kaning ato ang 14-day ultimatum nga giabot ni gihatag ni Mayor Clarix ato kay so far so good maayo ang progress sa gibuhat ni Mayor Clarix nga Task Force Basura and ato gyud ang pagahisgutan karon kay na-address atong atubangan ang mga key personnel nga makatubag ana nga mga pangutana ug mga concerns karong adlaw. Salamat kayo sir and dinhi na ta sa mga pangutana nga ipadangat sa atong mga igsoon sa media and later on doon na po mga pangutana nga atong mga netizens ato sa tagapagtagan. Diri sa ta sa mga questions sa atong mga igsoon sa media nga nagmonitor karon announce nato gikan sa Mindanao Daily from Mark Francisco. Yung pangutana are you para ni kang address ka Ma'am Bing Mabilin sa Clenro? Are you entertaining the possibility that private garbage collectors contracted by subdivisions who do not have access to landfill will dump their wastes along the highway? If so, naaba mo'y plano to tap the barangay tanods para mabantayan eh? Yes, Ma'am Bing. Thank you, Sir Jun. Thank you kay Sir Mark sa pangutana. Actually, nahitabo yun na no, sa kalisod sa access dito sa sanitary landfill. Nahitabo yun na, no? Dili man tamo tumbok nga kinsa nga private collector, asa gikan nga mga subdivisions. Pero ang accumulation sa basura dito sa atong mga highway tungod na sa pagpagawas sa basura gikan sa mga balay-balay nga dili maagian sa basura og lisod, no? Ang lisod sa pagpangulikta sa mga private collectors paglabay dito sa sanitary landfill. But so far, sa status karon sa sanitary landfill, pwede na gyud maagian. So wala na pila sa sakyanan. So dili na pwede, no? Nanay mga barangay tanod gabantay sa mga highway nato, sa mga designated nga mga pick-up points sa mga barangay. Gibantayan na sa ilang mga tanod nga dili na gyud mulabay didto. So ma-charge na silang illegal dumping didto. Okay. No, na sa provision sa atong ordinansa nga bawal ang dumping sa basura. So as long as the access sa sanitary landfill insakto, no, dili maayo nga ang mga private collectors maglabay sa bisan asa. Salamat Ma'am Nay kadugang sa kagawad Salcedo. Kung atong tan-awon magud Juntabs, Yes, sir. ang mga subdivision on ta supposed to be na ay mga MRF, Okay. material recovery facility man na akong gi-review ang ordinansa kay kung wala lugar dito sa ordinansa nga i-require tanan kay kung gi-require na to ang mga barangay kung naala untay mga MRF ang mga barangay kining katong panahon sa crisis sa basura pwede na to temporary dito nga ibutang na to ang atong residual o ang atong malata nga basura kana kung ang subdivision mismo nag-una o kining segregate sa basura. Okay. Dili unta kayo problema kung pananglitan nag-segregate ang subdivision. Kay
ay natabo manggod butang dito sa highway. Kay mix naman to. Kay wala man sila mo na nga ako ang yun ang Clenro nga puhon lugar kung ma-normalize ni ang kuan kining problema nato sa basura kung back to normal ata atong inspeksyonon ang mga subdivision kung naa ba sila yung material recovery facility para dili sila maproblema mismo ang atong mga subdivision, mga opisyalis nato sa subdivision kung kining may tungod sa ilang basura. Unya, mo sa ning importante sa mga barangay kung naay MRF. For example, katong kining subdivision sa uptown man siya siguro Mambing, di ba? Pananglitan dito sa specific lang ta sa kining Silver States. Kung naa sila MRF, pwede nila temporarily nga kining ilang ibutang dito ang basura sa nila for the meantime niya ako inay lang akot mag-request lang din sila sa kontraktor kana kung naantay tay MRF kining juntabs pero kining gipangutanan ni Mark unang giingon ni Mambing kung atong i-review ang ordinansa violation gini siya. Napay kadugang si Mambing. Balikan na to ang ordinansa nato sa solid waste management sa syudad. Nay provision dito nga dapat ang mga subdivisions nagay mga materials recovery facilities. So in due time ato nang as mentioned by Kagawad Eric, kinahanglan gyud na siya nato ma-check no kung nabagi mga existing materials recovery facilities ang mga subdivision or na sila yung mga partners or dito sila mo sa mga barangays pero by ordinance kinahanglan ay MRF ang matag subdivisions. Okay. Salamat, ma'am. Ato sang acknowledge po na dire sa ato Katita lang daw. Okay. Anyway, basta kay na sila dire. Di man daw pag... Anyway, another question gikan ato lang na ilaras kang Mark Francisco gyapon gikan sa Mindanao Daily. Nakabot na ba ang mga badya mo ni katong mga gagmay nga mga motor nga sa mga sa standard system nga mao mo collect sa suok-suok nga mga street nga dili accessible sa mga compactor? Actually sa gihimo karon nato nami daily nga evaluation no gyud with the standard system kung unsay status sa basura sa collection sa gabi, collection sa buntag. So as per yesterday nakaabot na sa ilang supplier no dire sa Cagayan de Oro pero dalunon pa dito sa ilang yarda sa Pagatpat. So kung ma-insakto na lang papilis kinahanglan na po na mapadagan na nila. Okay, salamat ma'am. Na question po para kang Councilor Eric Salcedo, gikan ni kang Bewa Marfori from RPNTX KOTV5. Giunsa ninyo pag-promote sa waste segregation sa mga barangay? Ug unsa ang plano o ang pinakadako nga hagit karon sa solid waste management? Ang dako gid nga hagit di lugar kini kay mas ako nakita John Tabs sulbad man ni ang problema sa collection. Ang nang dakong hagit karon dia kining pag-segregate sa household level. Kinahanglan nga i-appeal na to sa ordinansa nga dili lang ang Clenro nga mag-IEC appeal ang atong mga barangay. Okay. Kaya nganong mingon ko nga naay mga barangay officials nga wala pagid kasabot sa gining balaod. Kaya nga naman naa dito during sa panagtigom sa tourism kinaaman dito nga kinahanglan unta nga naay masubsob lugar ang IEC. Pero kung atong tan-awon that is appeal na sa trabaho sa barangay. Mo na nga balik gyapon ta sa atong ordinansa sa atong balaod kining juntabs nga hagit lugar diha nga kinahanglan nga atong usbon ang atong i-amendar na to ang atong balaod sa mapananglitan. Kung enforce na to ang balaod kung naay OBR kailangan ang sharing. Okay. Ang sharing sa barangay sa previous manggod nga ordinansa ang gibahin man to ang maka-violate lugar. Penalty lugar sa kuan bahin-bahinon sa syudad, sa barangay ug sa tipster. Ang sa barangay is 65%. Niya ang sa syudad 65%. Sa barangay is 25%. 20%. Unya ang
tipster ay 15%. No. Total 100. Kini atong usbon para madasig pud sila, 25 na to ang sa city, 50 ang sa barangay, 25 sa tipster. Mo nang gusto ni Mayor Clarix oy. Mo nang isa nga usbon lugar nato John Tabs. Mo na nga naay gi propose si Councilor Cabanlas nga katong littering ba nga instead nga 500 to 2,000 ang penalty, isaka na to sa 5,000. Amo na appeal na to na i-discuss during sa atong pag revisit or pag review sa atong ordinance na to, John Tabs. Okay. Yes sir. Salamat kayo Nana Konsehal Eric Salcedo sir. And kawan po nato karon ang ato pong another nga membro sa konseho ng atong syudad, ang atong Liga ng mga Barangay President si Councilor Marlo Tabak. Sir, good morning. Mayong buntag sa tanan. Sorry kay na late gamay kay nag-committee hearing sa Committee on Barangay Affairs. Okay, salamat kay sir. Sige lang, na po yung mga question siguro ipabuton niya atong ipadagat po sa imo, okay? Another question para ni kang Engineer Joel Momungan, ang atong city engineer from sa Wanda Radio. Unsay solusyon sa dalan karon sa landfill? Murag na lakbita man nimo ganina pero basig in-depth pa nga discussion. Yes, June, ang City Engineer's Office karon no, ang gitrabaho nato karon kay sama sa atong pag-take over ni ana, not really a take over but nag-rescue naman lang kita no, sama sa giingon ni Councilor Salcedo. Ang atong gihimo karon muna nagkalapok man guna sa una kay wala na establish no sa atong previous nga atong contractor gid ana, kasamtangan nga kuan nga contractor. Wala nila na maintain ang agianan, ang drainage no, sa agianan sa tubig. Kung asa gikan napasagdan lang nga diha ning agi sa atong kadalanan, so mao na nga nahitabo nga ang atong dalan puno gid sa lapok. No, so ang engineering karon nagbutang nagpurma kita sa atong dalan, nagpurma kita sa atong mga agianan sa tubig no, kung asa siya modagan para dili madisturbo ang atong kadalanan. Now usa atong gi-maintain no karon nagbutang kita ng mga materials. Kaya dili man nato na diretso masimento or katong simentohon man pud galing, dili pud practical kay is because mabalhin-balhin man ang atong landfill no. So sa pagkakaroon nag-maintain kita, nagbutang kita mga materials nga gahi nga dili siya malapok, para lang gyud daw dagan tag mga pison kanunay kay atong tan-awon gikwinta-kwinta nako John Tabs. Ang atong dala aghapon October 15 na ay mga 120 ka trucks nga nag-agi dito. No, 120 ka trucks na nagasaka sa atong landfill. So muna nga time to time kung naay maguba nga dalan, automatic na kitay grader, na kitay pison, na kitay dump truck, na kitay bulldozer o kinahanglan. So para mag-maintain lang gyud sa dalan nga dili gyud siya malapok, and at the same time dili disturbo sa pag-agi sa atong mga trucks. No, mga garbage trucks nga musaka dito sa landfill. Kumpleto kita John. Naana dito gani karon gabi no, naatay night shift diha nga bulldoze anang maghandos anang mga basura nga gaihatod sa atong mga garbage trucks dito sa cell 3 no. Kung kami sa City Engineer's Office 24 hours kami ang among mga personahe nga gatrabaho diha. No, mapasalamaton kayo ako no sa atong atong mga empleyado diha nga na-assign, headed by our engineers like Engineer Mabulay, kay bisan in taon kini og kining retired na kini siya no, pero gikuha man nato ni siya consultant, pero every day naa ni siya didto sa lang Engineer Padla, atong mga field engineer didto, sa atong mga foreman nga silang kani sila tanan John Tabs, naningkamot kini sila og unsaon nga kanabang masayon. Masayon no ang agianan nga pag-aagian sa atong mga garbage truck. So agi katanawan sir, makaagi na ang dump truck dito, makalabay na basura, wala problema. Yes, 24 hours makaagi na ang atong mga trucks dito kay sama sa giingon ni Mayor Clarix, mao kana iyang mandato nga 24 hours ang atong dalan kinahanglan maagian gayud. Rain or shine. Okay. Salamat kayo, Engineer Joel Momungan, sir. And another question para kang Sir Jay Dade, sir, ang atong information officer.
gikan ni kang Nice Rivas from Wanda Radio. Any update sa information education campaign dito sa mga kabarangayan? Yes, thank you, Sir Johnny, no? As per the information education campaign, no, naa may gipaygayon ang ato ang Clenro sa atong mga kabarangayan. But kani siyang ato ang buhaton karon, Sir Johnny, is part man guni sa atong special operations, no, sa task force nga gibuhat ni Mayor. Makig-coordinate ta sa Clenro, Community Affairs Office and ang CIO. Munaog ta sa atong kabarangayan right after mahuman ning 14-day ultimatum nga gihatag ni Mayor Clarix, Sir Johnny. Once ma-normalize na ang collection sa atong basura, dadto na pud ta mosulod sa atong information education campaigns arong ma-equip ang katawhan sa dakbayan, no, kung unsay angay buhaton sa atong basura, unsay oras sa schedule sa ting labay, dayon asa dapit ilabay og kaning ato ang issuean sa OVRs nga gihatag nga authority sa atong mga barangay kapitan. At least sila equip sila, dili sila makurat once ma-issuean sila og OVR, Sir Johnny. So kana inahinayon ta na og Plaster, Sir Johnny, no, makikoordinate ta sa atong Clenro and sa ato ang Community Affairs Office right after ma-regular nani ato ang collection sa atong basura. Inikahuman aning atong 14-day ultimatum nga gihatag ni Mayor Clarix sa atong task force. Salamat kayo, Sir Jade. And siguro kini nga question po, although na question, nahatag na nato nga pangutana kang Konsehal Eric Salcedo kaganina, pero para po ni kang Konsehal Marlo Tabak, sa aspeto sa mga kabarangayan, being siya ang Liga ng mga Barangay President, giyon sa ninyo pag-promote sa mga sa waste segregation sa mga kabarangayan, kagawad Marlo Tabak, sir. Salamat kayo sa tanan, no? Sa atong katawhan sa dakbayan sa Cagayan de Oro, salamat kaayo sa higayon og sa City Information Office. Ang education, information, advocacy, mao ni ang pinakadako nga challenge niining programa sa Ecological Solid Waste Management Program, because you are transforming behavioral change of our people. Dili ni basta-basta lang mo kinaiya sa tao imong gausbon, no, niini tungod kay wa man at sayod man kitang tanan ang tao gapangita sa sayon. Murag instant coffee, instant noodles, gusto ra gid nila sayon. Para lang gid sa ila, no, labay kid dinhi, labay kid didto. Mao na nga usbon ang kinaiya sa tao. So it's a long process. Mo nang naagyoy masubsob nga information education campaign. Ang Clenro matag barangay na anay mga monitoring part na sa ilang struktura. O kining ilang mga monitoring mao ning ga-connect sa barangay o sa Committee on Environment sa barangay. O kining barangay, siya ang naagayoy katungod sa paghimo og schedule sa iyang mga IEC paingon sa iyang mga suna, sitios og mga purok. Dili ang Clenro. Barangay gyud. So mao na dugay naman kaayo 24 katuig na ang balaod sa RA 9003. Gani dapat unta ang atong focus karon is waste diversion. We cannot just implement RA 9003 nga basta-basta. Kay ang target sa RA 9003 is waste diversion. Unsaon? Morning na ay segregation. Karon kung i-implement natong segregation, naabay kapasidad ang tanang barangay. Sa pagtuon, base sa pagtuon sa usa sa pinaka maayo pagtuon, manang gitawag nato og low-cost, low-tech nga pagtuon. Councilor Eric as barangay captain og nahimong chairman sa committee, dili gyud epektibo kung walay materials recovery facilities ang matag barangay. Challenge, tanan ba sa Cagayan de Oro makabuhat? Dili. Mo nang naay mga recommendation sa Committee sa Environment diya sa pag-usab ug pag-amendar sa City Ordinance nga kinahanglan ang syudad makatukod gayud og Central Materials Recovery Facility. Dili bag-o nga sanitary landfill. Central Materials Recovery Facility. Aron pag-implement na, makabuhat na og policy ang Cagayan de Oro Ecological Solid Waste Management Board. Dali na kaayo. Example, Sir Jun, no, og sa naminaw karon. Karon kita labay-kilabay lang. Pero kung magsugod na ta og segregation, simple din na yung instruction. No dump truck, no garbage. No garbage, no dump truck policy. Second, Lunes, tanan ragyod residual ang kwaon sa atong garbage collector. So tanang tao, Lunes, mura ginaing ilabay.
Martes, kini ang kolektahon, tanan recyclables, karton, tanan, mursa ng dadon. Dili dadon dito sa pagalungan sa sanitary landfill. Dadon dito sa atong materials recovery facility. Muna nga kami sa barangay, bisag unsaon na mugkayod kung di ni ma-establish ang basic 3 R's man ni apil man ni 3E di ay. No, apil ni ang education, engineering. Na si Councilor Eric ug si Mambing kabalo na sa 3E's, no. Engineering, importante kaayo ang engineering. Apil na ang construction and establishment of our materials recovery facilities. Tanaw nato bugat. Pero kung masugdan, ako atong masugdan ni sa syudad kaya sa hinay-hinay. No, para karon gikuha na nato tanang garbage. Sa una pagsugod sa wa pay ultimatum tagtulo ka ang usa ka damtak 2 ka oras mo karga. Pero karon halos 30 minutes na lang sa usa ka pick up points makadagan na balik atong truck, no. Next ana segregation. So kami sa barangay, ako isip Liga President, we will commit ourselves to join the city government in the education information advocacy. Kini dayon siya iplastar sa CIO. Kaya ang maayo mo buhat og mga kingkoy-kingkoy din na nga mao ni ang si ay uman wala may kapasidad ang barangay dia. May man lang mi sa kingkoy sa eleksyon sa pero sa pagsegregate sa basura, maayo kaayo ang CIO ag Clenro para mahimong materials nga among i-cascade sa matag barangay nga magamit nga information education campaign for our barangay leaders dito sa iya mga sitio ug mga purok. Salamat din, sir. And kadibang si Kagawad Salcedo, sir. In addition lang kang Councilor Tabak, for the meantime, lugar kay manang gitan-aw pud nato sa pag-review nato sa ordinansa manggod. For the meantime nga wala pay mga, for example, ang barangay wala pay dump truck ang mga barangay or kung nay dump truck pero dili pagyud ka sana dili bastante o wala pa MRF. Siguro ato i-propose gyapon sa ordinance kailan lang ba scheduling nga bang giplastar nato nga appeal ang biodegradable o ang recyclable kung mo-kolekta ang standard bayaran gyapon sila. Kay appeal na ang dili lang kay ang residual lang ang bayaran kundi appeal na kay na inumduman ko na gisulti ni Mambing sa ako nga nagpropose siya nga bayaran tong mga malata o katong recyclable materials mo to nga ako no na i-appeal lang to pero kailan lang na ay for example in 3 years time lang nga para i-turn over na din nato dito sa barangay John Tabs. Okay, sir. Salamat kayo. And another question from Arnel Dablo sa Brigada News. For Ma'am Bing Mabilin, naka-comply na ba ang standard system sa ECC from DENR? Actually, para siguro ni sa transfer station pasabot, no? Okay. Kamulo si standard pag-comply kay mumantong na cease and desist, no? Kay Okay. walay compliance sa requirement kay ang transfer station manggod naay guidelines gyud nakaset ang implementing rules and regulations sa RA 9003. Okay. So kinahanglan gyud to siya ma-follow. So isa sa requirements adto kinahanglan ang area approved ba dito sa atong zoning. Okay. No, wala by community, dili ba siya makadaot sa kay una-una nato basura ba natong dalon sa transfer station. So naay baho, naay duga, no, posible mga langaw na dito. So kinahanglan ang zoning i-consider, and then the design also kinahanglan naka-contain, no. So kamulo pa sila ug comply. So unless walay CNC baka or or ECC, dili gyud na mahimo ang isa ka facility. So pero klarohon lang nato nga kaning CNC or ECC dili ni siya permit. It's a planning document to comply with the potential negative impacts sa facility. So dapat na mga measures dito sa mga potential negative nga impacts. On a related note, the same related question nagyapon from Joanna Recote sa DXCC, naigiserve nga ceased and desist order ang EMB sa waste waste transfer facility sa standard system sa Barangay Pagatpat. Unsay contingency plan sa standard system ani?
Wala gyud sila himuon kinahanglan i-kolekta i-direct dito sa sanitary landfill ang Okay. collected nga basura. So walay kanang staging Okay. sa collected nila nga basura sa ilang garbage truck dito sa ilang yarda sa Pagatpat. Diretso gyud sa sanitary landfill. Okay. Anyway, diretso naman magamit ang pundalan. Magamit naman okay sa dandalan. Okay. Salamat kayo na ma'am. Another question intended for Engineer Mamungan. Unsay estado karon sa Jumara sa sanitary landfill sa Pagalungan? Ang CEO naman ang naghandle karon unsa may gibuhat sa Jumara from Angie Ansaldo from Magnum Radio. June, wala pa man no ang atong Jumara karon naapagyod no kay sama sa giingon ni Mayor i-terminate na ang Jumara but formally wala pa man gyud termination. So sa pagkakaroon ang Jumara obligado pagid sila mo trabaho no kay sa tinuod na pamagilang equipment diha sa kuan naiga trabaho nila ang mga equipment pero gamay ra gid kayo. Mao bitan ang nahitabo nga ang City Engineers Office nag-rescue no kay tungod sa kakulangon ni Jumara. Now karon ang Jumara nagtrabaho sila karon equipment pila ra man ka equipment ilang gigamit tulo ra man tingali na no so sige lang kay ang ilang kontrata naa pa man pero dili na mo pwede nung dili i-rescue ang kuan ang trabaho diha is because kay mubalik na butas uno no kay si Jumara walay kuan gani ang ilang uban nga equipment nga naa diha puros man guba. Now, kaning atong paghandos gani sa landfill kagahapon amo lang nabiyaan lang og 1 hour and a half. Imagine 21 naka trucks ang nakaistangko dito is because kinahanglan nato pag-deliver dito ihandos man nato dito sa iyang cell. Kay dili man katunob ang mga dump trucks no ang mga garbage trucks dito sa dump site yun kay humok basura man. No, so dito ibutang sa baba gyud sa atong cell, dayon ihandos dito sa bulldozer. Just imagine kung wala nang bulldozer diha sa engineering. Within 1 hour, pila na ka trucks ang maistangko diha? Di ba dahan kaayo 20 gahapon nanawag si Mambing sa ako kay ang operator wala lang siguro nalay gap sa time no sa pagsulod sa operator dito mo lagi to 1 hour and a half 20 naka truck naka standby dito nakapila na dito subugat kaayo ang role sa contractor no kung pananglitan naay equipment dito dapat kumpleto gyud kay ang paghandos lang sa basura grabe gyud ako na-amaze gani kay ko kay inani ba kadaghan ang basura sa Cagayan de Oro. No, so lisod kaayo John, dapat ang Jumara ako gyapon silang gihangyo no nga kanang ilang mga equipment nga naa diha kung possible makadagan kay naa man lagi kitay next week naa kitay unsa ni naay visit no naay inspection ang DNR so naning kamot kita nga ang si Jumara kay wala pa man ma-terminate ning iyang kontrata so naghangyo kita nga kung pwede no maka-augment lang gyapon ning ilang basura but practically no kita tanan na ang trabaho diha sa dalan paghakot sa paghando sa basura gani na sad mi naghihimo diha nga kuan gihimo nga nagplano na sad mi og naghimo na mi og plano para sa another cell na pud nato kay mo lagi na within I think di pa mahuman ang tuig kanang atong cell 3 mapuno na sab no mapuno na sab kana so kita nagdali kita himo karon og plano para mag construct na pud another cell but I hope ang kontraktor ni ini no nga mupuli kay ang kontrata ani sa kuan lahi magud construction o operation and maintenance man no sa atong kasamtangan nga kontrata ang kontraktor ani sa construction lahi no ang paghimo sa kanibang paghimo sa atong cell paghimo sa dalan sa kontraktor ni siya no another contractor pero kaning operation and maintenance is another contractor na sab no nga mag-maintain aning dalan maghandos aning sa basura no mutunong didto sa bangagyod sa atong cell. So ang Jumara practically wala na no augment na lang ng ilaha no naalay ako lang gitik advantage tong mga equipment nila nga functional pa para maka-augment lang sa ginagmay nga mga activity. Salamat kay Engineer Mamungan dinay kadugan si Konsehal Eric. Mo nang hinungdan John Tabs katong sa akong special report atong miaging Monday nga nag-recommend kita or nagpasa kita resolution nga cancellation or termination sa kontrata sa kuan sa
Jumara may gani kay ang plenero di ay nag-recommend na sila for termination kang mayor. Mo na nadunggan po nato kang mayor atong Monday nga naaan taga Jumara nga i-cancel lagi ang kontrata. Kay mas karon manggod ko imong tanaw ang ilang scope of works wala sila katuman. Nanay violation. Sa to ba kung nay violation labing maayo gid unta ato ang iyon ang legal nga mapadali ang sa legal nga makansela or ma-terminate ang contract kay ganuman wa man ta kabalo ba silang isabotahe ang kay di agud sila ang collector sa garbage basin ilang isabotahe na sab pero naglaom pud nga dili masabotahe kay naaman si engineer mumungan mutan-aw na pero mo lagi na para dili kayo baldado para sa ako nakita magud baldado magud John Tabs mas maayo gid nga mapadali ang pag-terminate sa contract sa Jumara. Second, mo nang ang committee na to sa Committee on Environment atong tan-awon kung ngayon ba i-bayran kung nakatuman ba sila sa ilang scope of works lugar sa sigon sa nalatid sa kontrata. Kung pananglitan wala sila makatuman ato i-recommend sa executive nga dili sila bayaran kay nganuman wala man nila tumana kay kung atong tan-awon sila may nakadaot panahon nga sila ay kontraktor na-issuean og duha ka SUCOS order ang atong dakbayan sa to ba sila hinungdan nga kompleto manunta nga gituyo gani nga nay kontraktor para ilang i-maintain ang atong sanitary landfill mo na nga kung mahimo nga kung unsay resulta sa atong pagkuan lugar pag in aid of legislation gyapon kung unsay findings lugar sa committee i-recommend nato kang mayor nga ayaw bayari kay muning mga butang nga wala nila matuman. Okay. Salamat sir. Related question sa gyapon although kini para hingpit yung matagag katinawan nato katawhan from Wonder Radio sa gikan kan Nice Rivas kano sa epektibo ang pag-terminate sa kontrata tali sa Jumara kaya ra ba nga ang CEO City Engineering Office ang mo-takeover sa ilang trabaho? Kanang sa termination John wala ako'y kasayuran pa ni ana no kay legal og si mayor man ang kuan ani no ang ana ay ang magdesisyon ni ini but sama sa giingon ni mayor i-terminate man but sila na ani June. Now yes kaya kay ni sa engineering no kaya kay ni i-take over kay gani karon kung tan-aw nimo na in pila lang ka adlaw na ato man na plaster diha ang atong landfill. Pero ang problema lang ani John kay pananglitan og atong i-take over kani unsa man pud ang uban nato nga mga kabarangayan nato nga kinahanglan sa atong mga equipment no kay kaning atong mga equipment na actually sa dipo ni no sa kang engineer under ni sa kang engineer Ranile and kaning mga operators under po ni sa ila ang amo ani isang supervision raman no so kaya kung kaya man magdumjon pero mabiyaan nato ang uban nga mga serbisyo sa atong mga kabarangayan. Salamat kayo Engineer Yes Padensa. Muna John Tabs nga kinahanglan madali nato ang iyon nato atong legal nga madali ang pag-terminate kay na may balanse ang atong budget gid ana para makakita ta og lain kontraktor kay kung makakita ta og lain kontraktor labing maayo gani kung unsay contractors collection o sa mga collector niya mo gyapon kontraktor dito para kinahanglan magsabot gid sila makasinabot sila kay kung lain ang kontraktor sa sanitary landfill na lain pud sa collector na murag delikado na na kung mao ang contractors collector mo gyapon kontraktor sa sanitary landfill kung walay violation ana sa balaod. Okay. Salamat kayo Konsehal Eric and this question para kang Sir Jade sir ang atong information officer. Naabay FB page ang bagong contractor sa basura kung wala mayo siguro maghimo or panahon sa schedule sa pagkolekta sa basura unya wala makuha kay dunay kabilinggan o nadaot pa ang ilang unit nga na-assign ang lugar o at least ma-inform ang lumulupyo anak ka barangay aron dili sila may nayak pagbutang sa ilang mga basura sa designated mga area sama sa gihimo sa Sipalco Water District. Gikan kan duming pahunang webcast internet radio. Sir? Yes Sir Junino, maayo kay na brought up na nga pangutana. Nagstorya mi sa management no. Dili karon bat atong niagi nang ngayo ko og naa ba sila social media page kay regarding lagi ng updates
sa kaning ato ang bagong contractor. And sa karon Sir Johnny, given nga 3 weeks pa sila nag-operate diri sa atong city, bag-o pa kayo, so ang ilang ma-provide lang sa gyud is ang kaning ilang hotline numbers. Okay. Oh, but they are working on it. Kamulo sila kay although na sila Facebook pages sa uban nga syudad nga ilan nang naka-contract na sila, but lahi man guna per city and per area sa kung asa sila nakakontrata, Sir Juni, but they are working on it and kamulo na sila buhat sa ilang Facebook page and ilang other social media pages, and nakikoordinate sila sa CIO para sa pag-promote sa ilang media pages. Dadto na din sila mo hatag og update regarding sa ilang operations diri sa atong syudad. But sa karon, hotline numbers lang sa ilang ma-provide. Salamat kay Sir Jade. Yes, nagkadugang si Consel Eric. Katong sa last kining sa itong tigom sa tourism, iputanan lang ko sila, nabay mo yung GPS ang inyong mga garbage collector. Kaya mas may maguna na GPS kay para ma-monitor sa Clenro kung asa tong basura nga wala nila na kolekta. Pero pasalamat ta kay nag-commit man Mambing ba? Nag-commit ang manager nga butangan nila og GPS as per nagya po na sa TOR. Yes. Nagya po sa TOR kuno gyapon. Kay wala magkukita sa term of reference magod John Tabs. Salamat yan na, sir. And another question, gikan kang Menji Montes from IFM. Kompleto na ba ang documents sa sakyanan sa standard system para kang Mambing mabilin? As per monitoring nato, referred siguro ni sa registration sa LTO sa ilang mga sakyanan. No? So as per monitoring nato kagahapon, nana ang 27 ka mga trucks, Okay. no, ORCR. Ang 10 kamulo pa comply, pero nagdala-dala na sila sa katong purchase document nila, no. And also considering nga na moabot na pod ilang chariot nga sakyanan, kinahanglan po na mo comply sa requirements sa LTO. Okay. Salamat, ma'am. Kini bisakit sa lamang tubag, wa may specific address kang asa gyud, gikan kang K Buscayno, gikan sa new K5 News CDO. Unsay lakang patuman ara masiguro nga wala nay katag sa mga basura sa pipila ka mga dalan human sa ultimatum nga gihatag ni Mayor Clarex. Siguro si Mambing. Muto atong gihimo no nga kinahanglan kung naakuha na nato tong mga accumulated nga garbage, kinahanglan consistency na gyud sa atong garbage collection. Although ang mga major thoroughfares nato we gi-follow naman nato atong mga schedule sa collection. Ang inner na lang kinahanglan pa makuha ang mga accumulated garbage. So kinahanglan gyud consistent, dili pwede nga ma-delay or maugmaan ang mga basura or mula pa sa gihatag nga collection schedule. And also at the same time ma-follow ang atong disposal time. No, importante na siya kanang coordinated ba na ang pag-dispose sa basura ug ang pagkuha sa basura. And then naaman ang commitment sa matag barangay nga kinahanglan ma-monitor pod ang mga pick-up point nga kung mahuman nagkuha ang basura, mahuman nagkolekta ang basura, naa ang mga barangay tanod nga nagbantay, no, with the issuance of the ordinance violation receipt pohon. So medyo daghan na ang mga kulbaan nga maisuhan og OVR, no, particularly on illegal dumping. Kay considering naghatag kag schedule, nagkolekta na ka within the schedule, and then napay mulabay sa basura after that, that's illegal dumping. So kinahanglan gyud na siya tutukan, consistent na atong garbage collection and the enforcement dito sa matag barangay. Salamat kay na Mambing, and there is sa questions sa mga netizens, no, and although na po sort of suggestion, but anyway the question siguro ka Mambing pod or kinsa po dugang pamutubag, why not consider gikan kini kang Clabel o Mall Galgao sa atong netizen, why not consider every subdivision maglabay sa ilang basura sa dump site basta mobayad lang sa required amount? Siguro yung pasabot nga dump site dito gid siguro sa may Pagalungan. Wala man siguro di ba? Actually, bisan kinsa. Okay. Ang basta within Cagayan de Oro na basura, because we are monitoring also our disposal rate dito. Okay. Kay sa balaod biya sa RE 9003 na biya tay giset nga diversion target.
So kung ang generation rate sa Cagayan de Oro based sa current nato nga waste analysis and characterization study in 2024, naata sa 430 tons a day Okay. nga generation sa Cagayan de Oro. So munang ga-monitor nato kung say madala sa sanitary landfill, ang pila pud ka tonnage nga basura ang ma-dispose daily. So anybody from the households or subdivisions pwede mo labay dito sa sanitary landfill. Naatay Clenro dito gyud no, naatay Bridge, ma-monitor kung pila ang kabug-aton sa basura nga mosulod. Nagyud tay record, no? Nagyud tay record kinahanglan ang paglabay, pagpadulong, pagsulod ug paggawas na naka-record yun na dito sa atong dito sa Clenro nga opisina sa sanitary landfill. So wala did ang mga subdivision nga mudala mismo sa ilang basura sa sanitary landfill. Okay. Doon Ang ilar naman good na katong sa nga tuig nga nagangyo ang homeowners nga ang ilang tipping fee maubos-ubusan ba? Okay, alam bayad O bayad sa basurahan. or kung dili maubos-ubusan lugar, Malibre. kung dili malibre, Maubusan. maubusan mo na nga isa na katan-ahon sa committee pod kay nag-request magyapon sila na nga para kuno nga dili sila mabugatan ang kuan, instead nga ang city government ang magkolekta sila basura ilan ang kaugalingon Sila ni mo. pero provided nga libre ang tipping fee. Okay. Doon ay kadugang si Kagawad. In addition, ana, kinahanglan gid nila no ma-coordinate sa Clenro. Okay. Kay under sa RA, unauthorized hauling of garbage is illegal. So kung wala ni siya gi-authorize sa Clenro to haul, illegal na kay naman sa RA. Okay. So munang dapat kato mga subdivisions nga gusto or na ilang kapasidad mo-coordinate sa atong opisina sa Clenro aron ma-prepare ang mga documents, necessary documents. Kaysa ako nang laging gingon na as RA nga howling, illegal howling, unauthorized howling of garbage is illegal. Muna ka ng mga sakyanan nga gadala sa kanang mga sakyanan nato private karon, ikarga sa ilang truck unya ilabay didto sa ato mga pick-up points, illegal gid na. Kaya dili sila authorized nga maghaul og basura unya makita nimo bulki-bulki na. Munang kung madumduman sa Clenro sa una na ay gikan sa laing munisipyo gidala dinhi sa atong syudad gilabay, that is illegal. No, kay dili man gyud pwede nga kay kung tanan na lang magbitbit at tanan na sakyanan na basis sa kalibo na ang maglinya sab no munang naay mga regulatory ni ana, so munang moadto gyud sa Clenro para maplastar ang tanan. Salamat sir. Ikadugang si Mambing. Dugagan lang nako nga sa pagkakaron walay gi-impose nato nga tipping fee sa mga private nga collector basta gikan sa mga households or residential areas nga molabay sa sanitary landfill. Meaning libre. Libre. Ang tipping fee lang gi-impose nato sa mga private collectors, kaning mga accredited ni nga mga private collectors or kaning mga collector nga gikan sa mga industries nato and commercial establishment nga private. Sige, klaro na to na pagayo mama. Panalitan ang subdivision dunay gakolektag basura. Private collector. Gabayad ang mga household anak nila para magkolekta. Kung maglabay sila basura sa pagalungan, magbayad sila tipping fee. Wala na. Wala. Basta libre na. gikan sa Okay. household. Okay, so libre na. But kung ang industries or other pang mga establishments, magkolekta basura, magdala dito, magbayad sila. Magbayad sila. Munang very particular sa recording dito kung asa ang source sa basura nga gilabay sa Okay. landfill. So, pwede kayo to, suggestion ni Ma'am Clavel Omol Galgao, ma'am. So, posible na, ma'am, no? Way bayad na, libre. Okay? Another question, diri sa ato mga netizens para nga kay dagan mga pautana diri. Gikan kang Michael Espinosa. Ma'am, dapat collect lang sa basura ang dapat best sa akong observation. Isa sa kailangan sa pagkolekta kay giapilan pa sa mga kolektor sa basura mag-cost, mangyod sa nasa kalangan sa mag-cost, meaning mag-cost. Mangyod sa kalangan sa operation dapat bawalan na sila mag-segregate man sir. Dili ba ipagkolekta lang sa basura? Okay. Kung nasabta mo i-segregate pa dito. Actually gabi lang mga Okay. observations na mo kay tanan nga sakyanan nagdagan sa gabi ug adlaw nagiklenro nagsakay. Okay. No? So kung usa makalangan sa collection nato kaning mag-segregate, no? Tempting manggug kayo sa ila
Naman ang importante unta nga ang segregation mahitabo at source. Household na. No, oo. Kay tempting na sa mga palero nga i-segregate nila kay nakita nila ang value sa basura nga kita wala makita sa household wala makita. So nakita nila ang value sa basura mo nang ano gyud sila nga mag-segregate sa basura. But kana siya gibawalan nato, gistorya na nato ang management sa standard system kay usa na makalangan sa collection sa basura. So kung nakay gihatag nga ruta Okay. sa collection dili maabot didto kay magabian na, so magdugang na pud ang accumulation dito sa basura, magpundok kay at specific time nga imong gihatag di mo abot, so bawal gyud na siya, no? Pero muna tan-aw nato nga kinahanglan gyud ang segregation at source didto gyud sa kung asa ma-generate ang basura, household, commercial establishment, o mga tindahan, mga eskwelahan, mga opisina. Okay, salamat ma'am. And Siguro, Sub John yes, Tabs. Preza. Kanang problema kay dugay ra man ang nga problema panahon pa na sa previous nga kining kontraktor. Oh. Siguro murag ako I don't know kung naaba dito kung wala ko masayop sa ordinansa. Gani kay murag nana sa ordinansa nga kung panalitan nga na pwede violation sa ordinansa issue na to OBR. Para madlugdag gid sila kailangan i-enforce na nato kung wala man galing dito sa ordinansa pag review na to ato idugang para mag-issue tag OBR ngadto sa kontraktor. Or sa katong sa kwan mismo katong sa Naglabay. katong nagsigigit katong mga palero di ba mo man na siya mambing ba mga palero nga muy nakadadugang og kalangan. Okay. And salamat na sir. Dugang question gikan sa atong mga netizen kang Lorenzo Luzon. Uy, muntag da Lorenzo Luzon. Boss Johnny, wala ba yung same atong old type nga garbage truck yellow color nga pwede ihulog ang iyang kargahan sa usa ka lugar aron maitsa sa mga residential ilang basura then pagkapuno na mabot dayon ang truck nga mao'y hydraulic nga na hydraulic mobingwit atong iyang kargahan aron dalhon sa landfill. Nabay murag compactor mo siguro niyang gina-describe. Nay lorry truck sa una nay mga bin nga dagko nga guyoron sa lorry truck mga moy magdump dito okay. sa sanitary. Lorry truck ang tawag ito? Actually bin to siya nga dagko yun Okay. kay tapos i-hook lang siya sa truck. Didto magbutang ang mga residente og Okay. basura. So i-hook lang siya motoy dalon dayon sa yes, sa una kanang murag stationary. stationary. Murag Gagmay lang to kasagara sa una. kikita sa merkado, di ba? Gagmay lang to sa una. Oo. Na ba yan, ma'am? Sa pagkakaroon wala. Okay. So Sir Lorenzo, muna to ha. Dayon gikan kang sani? Mac Alpha Rip balawad man iya. Republic Act 9003 Article 3 Section 24 requirements for transport of solid waste for the purpose of identification vehicles shall bear the body number, the same and telephone number of the contractor agency collecting solid waste. Klaro sa balawad pero ngano pasagdan ang pag-violate ani. Siguro si Di mambing kay sila ring Actually, user. isa na sa among nahisgutan kagahapon sa among evaluation. Okay. So kinahanglan gyud na kay isa na sa provision sa atong terms of reference. So kinahanglan na gyud na nila mabutang. The body number unsay contact number dito sa ilang sakyan sa garbage collection. So kinahanglan maprinta dito sa ilang sakyanan. Okay. Anyway, matuman na po na pila ka adlaw gikan karon. Gikan yapon sa K5 News kang kay Boscaino. Posible ba nga mapatuman ang sugyot nga 5,000 pesos nga penalty sa mga magpakatag labay sa basura? Patakag labay sa basura. Posible gid na. Why dili imposible? Posible na. Kay ngano man. 5,000. Ang kulang magud nato karon is enforcement. Lugar kung enforce nato at least lugar kung tanaw nato kay na may ubang god ko ang penalty is ubos kayo. Mudanta for example 500. Oo. 500. Murag di kayo makatandog ba? Di kayo makatandog. Pero 5,000 oy. Mura Magduwa ka na. Lugar
posible na, dako na nga posible. Okay. Si Kagawad Tabak doon na kadugang. Dako kay nga posible pero basic na ordinance man eh. Aton tan-awon balik i-revisit dito sa RA 9003. Tan-aw nato unsay pinakadako dito nga multa, no? Mas dako man dito. Mas dako dito. Ato tumo ka to tong iadap para wala tay problema. I-revisit lang nato ang RA 9003 but uyon kaita. Ang city manggod na ay allowable bitaw nga di nakakutob. Ang local magod, ang city magod 5,000 lagi kutob. Maximum, di ba? Maximum ra gyud. Muna kung atong i-apply ang 9003, Nasyonal nga balaod, basta ko. mas dako man gyud noon. Impas na. Anyway, at least kakaroon mo dyan, o kan patagamay. Anyway, another question from MIB, Michael Bustamante, NMN Broadcasting. Unsa ni update sa garbage massive collection campaign sa syudad? Human gitukod ni Mayor Clarex ang Task Force Basura. Nagpadayon pagyapon pero dugang update siguro ng Bing. Padayon gyapon ta no, upat na ta kagabi ang task force, no? Pero as per kuan monitoring po nato arang-arang na atong mga kadalanan, no, Major. Ang ato na lang yung gikumbati na pud karon makuha ang mga inner areas. Okay. John, Yes, ikadugang, yes. atong klarohon John, no? Kining task force nga trabaho sa general public nga naminaw og nananaw karon, dili ni pugi points. Gihimo ni sa mayor kay gusto niyang makit-an unsa gyud tinuod nga sitwasyon sa ground. Kay naglibog siya nga ang report kaniadto maay na muna niya dili mao ang nahitabo sa atong dakbayan. Gigamit sa atong mayor ang iyang pinakagahom diya sa local government code as chief executive. So klaro na to walay gapapugi points dinhi. Wala say pagpamulitika dinhi. Gitubag lang na sa chief executive ang panginahanglanon sa dako nga problema sa syudad. Ang maunang iyang gitawag ang tanan stakeholders labi na gyud ang atong kabaranggayan as partner ani nga problema sa basura kay part man gyud ang barangay usab sa solusyon. Mo nay klaro nga atong gihimo. Usay Yes, sir. maglibog ko John Tabs. Giatake nila ang mayor tungod kay nagpasagad. Karon wala magpasagad ang mayor. Atake lang gyapon. Pastilan. Sao na lang ni ang kalibutan karon. Sala sa init, sala sa lamig. Muna nga ako lang hangyo sa ila magtinabangay ta. Pagsulbad kay natukod ang task force basura tungod sa problema. Kaya kung wala na yung problema, wala may task force basura. Munang giingon ni Councilor Tabak, nag-exercise las mayor. Ang iyang function. Yeah. Gabi ba mo tingala lagi ko kung naunsa man ang kalibutan karon. Sige palinog. Lagi. Kadugang Sir Jay, sir. Yes, Sir John Tabs, no kanang mga gapangatake online amo man ang ginamonitor and kasagaraan na mga troll accounts na siya Sir John Tabs. Lagi, oo. Gani no sa karon nga panahon dapat na magtinabangay ang uban ni noon imbis na ay gibuhat ang ato ang dakbayan ay gibuhat atong mayor i-bash man ni noon og wa po'y buhaton i-bash pod. So amo nang gimonitor no majority ana troll accounts and troll pages ambot og kinsay ga-finance ana karon no pero klaro kayo na siya nga isa na siya ka kuan lihok para dauton ang ato ang dakbayan Sir John Tabs. Although nay uban nga gareklamo pero majority makita man nila ang change and kana yung gapagawas og mga fake pages klaro kayo nga orchestrated na Sir John Tabs para sa knowledge sa tanan. John Tabs, Salamat. So, Dugang wala lang ka kang- maglibog, gagawad? dugang lang Maglibog pa kang ka? Jade. Kinumduman ko sa una ba? Balik naman ni ako karon. Sa una, mag-meeting mi. Katong namatay o former mayor nga namatay na, mayon sila nga gabi kay labtunon. Kinisa former mayor, hilabtunon sa gyapon. Mga gyapon dagaanan tani. Okay. Salamat, sir. Gwapo, may problema Yes, man yes, gilabot. yes, sir. Kaya na lang unta, mag-suggest. Di ba? Constructive na lang. Constructive ba? I-suggest niya kung unsay buhaton para makatabang siya sa syudad. Kini karong murag nanay nagpaluyo manggod. Clarex man, Clarex. Okay, duga question. Enough na ba ang manpower sa standard? Igo na ba ang ihap sa ilang mga palero from Wonder Nice Rivas, Mambing? Actually sa augmentation karon nga gihimo kaning pag 14 days nga task force dato.
medyo nangayo gyud sila tabang sa mga additional nga palero. So ang ilang strategy ana Sir Jun, nag cash to cash basis na sila. Okay. So ga-hire og mga palero, bayran din after kay pero katong sa regular na nila nga setup, enough na as so far as feedback by the standard system management. Oo. Juntabs, maski si Mayor, nakabserbar, giginan man niya katong pag-meeting na mo itong Monday, nga dungagan ang palero. Kay Duwara, nakita na ni Mayor, mismo si Mayor, na instruction si Mayor sa standard mismo. Nga dungagan, kay kulang pa yun. Luoy kayo. Kay luoy kaayo. Lagi. Salamat kay Sarah, salamat kay Ma'am. Ato sa knowledge po ng ato mga viewers sa atong live nga coverage karon sa atong Facebook page kang Ronald Gaguti Tablang. Mato pa niya, I hope mo cooperate ang katawhan ug ang mga barangay officials sa pagsulbad aning problema sa basura. Mo gini atong kanunay nga mensahe. And Vincent Sagarino, maayong udto mga sir. Salamat kay sir sa imong pag-monitor. And gikan kang Ronda Marlon RPN TV5 DXKO. Unsay update adtong proposal ni Kuya Konsehal Eric Salcedo sa pagmugna og additional nga department aron matutukan gyud ning problema sa basura? Actually, Juntabs, dili to ako. Okay. Dili to akong proposal. Ako lang gi-reiterate kung unsay nakabutang sa 10-year solid waste management plan. Naman si Mambing. Ako lang gibalik lugar nga kinahanglan na gyud kinaman sa 10-year nga plano. Muna nga ongoing karon ang atong kay nag-create man tawag technical working group kung asa ta mosulod kung kaya ba kay ang personal services dato lugar murag gisangko naman gyud lugar muna nga unsaon na to strategize dato muna nag-create ta og technical working group ongoing karon Juntabs. Salamat na sir. Gikan kang Joel G Kalimbo. Ako suggestion ma'am, paki-coordinate mo sa Claver, Surigao del Norte, ilang garbage disposal system sa ilang municipality in order og plaster ilang gyud. Nasa bukid gibutang og layo sa mga tao. Okay. Noted. Sige lang, noted. Actually, John, kana iyang suggestion man gud sa Surigao. Lain-lain ba ang situation diri sa Cagayan ha? Oo. Kay ito, munisipyo dito, diri syudad. Daghang kin tao diri dito gamay ra. Mana nga kailangan ato yung timbang-timbangon sa gwapo man iyang suggestion. Nga tan-awon dito at least mag-benchmarking pero kung mag-benchmarking manggaling katong dako pod nga highly urbanized city nga na-manage nila insakto ang ilang basura. Og ka-equal na to sa atong syudad. Mambing, yes. Actually, insakto na Sir Juno kay dili man ta pareha og generation rate sa uban na LGU. Okay. So dapat ang atong strategies sa collection, sa disposal, and the recovery strategies kanang mo address sa ato ang insakto nga generation rate sa syudad. So database gyud, dapat database ang atong strategies kay wala tay problema gyud sa data sa basura, no, bisan pag kinsay pwede mga estudyante gapangayo kay for their research or mga institutional partner kay para matabangan ta ready ang data nato sa syudad and the strategies or mga designs nato or plano kinahanglan gyud siya musut or mo address dito sa atong data. Dili ta pwede nga maghimo lang tag strategy basta lang, no, like Kapitan Honorable Marlo Tabak nagsuggest na plano for the centralized materials recovery facility. Dapat computed po nato kung pila by volume mo ato sa atong centralized materials recovery facilities. So, ana gyud na siya. Juntabs, dako nga akong pagtuo sa bagong liderato sa Clenro. Salamat yan na, Konsehal. And gikan ka Jason Raipon Sagon, shout out Go Juntab. Salamat ka sir sa imong pag-monitor. Gikan gyapon kang Ronald Gaguti Tablang. Wala na pulo sa mga MRF sa matag barangay kay dili naman ga-segregate ang mga katawhan. Gapo na. Mo gina yung observation. Lagi. Mo nang muning panahon karon nga i-enforce na to ang atong balaod. Gani. Segregation Enforce na mismo to. from the household. Mo nang giingon ni Councilor Tabak nga no segregation, no collection. Enforce. Salamat kay sir. Salamat kay kang Ronald Gaguti Tablang, kang gikan pod kang Andres Rivera.
Kanang mga pages klaro naman kayo kinsa tag-iya. Sabayan po sa mga media nga bias kayo. Imo ning observation sir ha. Dayon napakandad de Romero. Go Mambing. Si kailan ni mo ni si Daddy Romero. Salamat kayo. Gikan ka Marley Lagumen. Ma'am si kani kapitan. Good morning sa tanan. Naminaw ni monitor ko sa among programa now. Grabe na gyud ang panikamot ni Mayor Clarix nga masulbad ang problema sa basura kay si Councilor Eric Salcedo, Councilor ABC President Marlon Tabak sa taas-taas niya mensahe. Sir Jade Adiser, Calendar Department Manager Engineer Momungan og sa tanang mga guest sa media na diha ask lang unsa ka matabang ang support sa atong tulo ka congressman sa 1st, 2nd ug district and Abamen party list. Max Rodriguez, thanks and God bless you all. Unsay mahimo pod sa ato mga magbabalaod sa tanan nga mga sa atong syudad. Siguro i-address nato na sa ilang pangutana. Unsay ilang mahimo. Human maplastar tanan kung naay mga kinahanglanon national, then we will ask them to help. Okay, Yun. No, kung naay panginahanglanon, kinahanglan naman sila yung mga project nga karasada, river control unsa kana, ug kinahanglan nga ilang i-invest dito sa materials recovery facility urban, mohatag sila og truck sa kabarangayan, mas maayo. Wala gyud problema namo dinhi sa kabarangayan, mudawat lang mig na itunol. Bulo ka, dako gyud po sila matabang kay kining mga ekwipo sa material recovery facility basi ma-facilitate nila sa mga nagkainlain nga mga departamento. Sama panalitan sa DPWH sa building sa DOST. Department of Science and Technology. Dito, lugar sila ang mag-facilitate mo na nga dako sila mahimo gani si Congressman Rupos nanghatag siya adtong si tawag ato, Mambing. Katong lingin bitaw nga composter ba to? Biocomposter. O niya ang DNR na ay gihatag nga sa to MRF. Ang kada barangay. DE. Naghatag po sila og shredder. Dako sila mahimo kung ma-facilitate nila ang mga nagkainlain nga mga departamento sa nasyonal. Sir Jun Dugang lang. Oh. Daghan na kay mga available waste recovery technologies. So basin, no? As mentioned, matabangan tana kay Makapanghangyo dili panghangyo. Maghimo siguro mig proposal ana Sir Jun. Mayon ta no. Sa atong mga netizen po diha, may pagpaminaw kang Machine Gun Joel Lumapas. Idol June Kumbate. Ay salamat kayo sa tanan nato nga mga naminaw nagmonitor sa atong Facebook page. Salamat. Another question sa atong mga social media from K Boscaino, K5 News FM. Unsa mga concern nga ipaabot sa bagong garbage collector nga hangtod karon gipakita ang pagpaagi nga nakapekto sa pagkolekta sa basura? Yes, Ma'am Bing. Naaba sila concern mismo. Actually sa strategy supposedly nila, ang transfer station dakong tabang no sa kanang time and motion sa pagkuha sa basura kay dili naman mo adto sa sanitary landfill. So in the absence of transfer station, medyo nabungkag ilang strategy, no, na otro. Kay mo diretso man sila glabay dito sa sanitary landfill, no. So mo nang giingon nato unless walay clearance for the facility, dili gud sila dapat mag-put up sa transfer station. Salamat ma'am. Dugang pa para po ni sa kamambing sa hisgutan ng paleros giunsa po nato pagsiguro ang ilang welfare. Enough na ba atong gihatag 1,500 PPEs gikan sa Wanda Radio? Actually balik-balik yun no. Kada meeting na mo sa standard balik-balik yun may base sa observation nato sa task force. Okay. No nga kinahanglan ang PPEs as provided dito sa balaod nato sa health and occupational safety bitaw kinahanglan gud siya ma-follow. And we are also monitor dinha sa ato ang as findings dito sa atong participatory audit sa COA, no? So kinahanglan gyud na nila ma-comply. So amo silang giignan nga dapat before mo gawas ilang truck dito sa ilang yarda, nanay checking nila kung kinsa tong mga paleros nga nag PPE or wala. And then kinahanglan sila mag-enforce pod. Kay pag-abot na sa ground kung amo nang monitoring makasapon, so isa na dito sa among lista sa mga violations. Yeah, concept June Dubs. Klaro man kayo tataw man kay sa ordinansa nato sa 2018. Siguro ako ang yun ang si Mambing nga maghatag sila timeline nga kinahanglan kumpleto sila pag di sila makumpleto ang timeline
kung naay violation based sa city ordinance, kanong dili nato pa-issuean og OBR para mapugos gyud ang atong mga kontraktor. Enforce the law. Enforce the ordinance. Wa gilain gid nga para gyud nga mapugos gid sila. Kay disud man kayo nga kita mismo sige lang ingon dito sa atong mga katawhan nga o sa mga barangay nga enforce na to ang balaod. Pero mismo kini atong kontraktor dili mo sunod sa balaod, atong i-enforce, atong pa-issuean og OBR sa violation. Jun Tabs. Salamat nga na sir. Nalay para ka mambing gyapon pila na tanan na issue ang CDO cease and desist order ni from EMB na address na batanan. Ako nasabtan na ni nga cease and desist order kadto laging transfer facility magratubag naman nimo ni duwa man to kabok. Actually, isa ra ang na CDO katurang sa transfer station. Okay. No, sa standard system. Okay. Siguro akong pasabot ani ang Shokos order nga na-issue sa Cagayan de Oro. CDO man iyang pautana so kato siguro season So desist. kung CDO dito ra na sa transfer station. Katong Shokos mo Ang to duha. Shokos dito sa atong sanitary landfill. Na-address na tanan. Ang first nga Shokos of course na address to pwede to dili kay nabantay kanang time. Okay. Natay timeline nga kinahanglan to siya ma-address. Ang isa ka Shokos order na response na nato tanan. So munang gitabangan nato with the city engineer's office nga ma-comply gyud kung unsa to atong commitment dito sa ato ang position paper nga na response sa Shokos order. Okay, salamat ma'am. Diri sa atong mga netizens ha. Ato ni basag kay mato pa ni ka Konsehal Eric larason na tanan. Larason. Miss na kita idol. Oy, miss na may no ni Jupax may hapon na. Ayan niya na nang miss diya. Andres Rivera dako kayo og kalainan ang makita kung ang tanan mo tuman sa saktong adlaw sa paglabay basura, kung atong irespeto ang schedule sa atong barangay, dili na maglaray ang mga sako sa dalan og mas limpyo ug mas nindot ang atong palibot, dili pod ni makaya sa LGU og ang og mga kinaputol. O sabtan nga nindot po niya kun say no. Magtinabangay gid yapon. Gikan kang Dara Duria Las Limosa maayong buntag Sir June. Ang uban man god nga mga kapitan sa barangay dili mo coordinate sa mayor kay gapamulitika daw permi atong mayor. Naikatubag Sir Jade. Yes, Sir Johnny, no? Ang tubag yun ana is dili man ni pamulitika, giingon ni Kapitan Tabak nga dili ni pampapugi, but gimugna ning task force, no, para ma-normalize ang garbage collection problem diri sa ato ang syudad. Kay right after ma-normalize na siya, dadto na din mosulod ang issuean sa atong OVR, Sir Johnny. And para ma-reinforce na ang OVR, need gyud nato implement katong atong RA 9003 kay sulod sa RA naadto nga bawal gyud magdump or maglabay og basura sa dili designated nga area or mga public places, no. So para mabutangan na og ngipon, need gyud nato i-implement ang atong OVR through sa atong mga kapitan gid dili man kaya tanan sa city, no. So again, dili man siya pagpapogi or pagpa-photo ops kay lahi gyud og epekto kung ang mayor na sa area mo'y magmando, mo'y magmonitor. And as far as I'm concerned, no, sa upat ka adlaw, Sir Johnny, dako og kabaguhan, and I know dili na nimo abot sa 14 days nga ultimatum nga gibuhat ni nga gihatag ni Mayor Samo, balik normal na ni ang ato ang waste collection diri sa syudad. Sir Yes. John, Yes, sir. salamat adto nga pangutana pero ato siyang i-inform. Sa pagpatawag ni Mayor ni adtong Miyerkules sa atong mga kapitanis sa atong dakbayan, out of 80, 78 ang present. Duha lang ang wala nga tuwa gikan sa hinterlands. Okay. Okay. Pero ang dini sa city proper nga maogoy ga produce sa daghan kay nato nga basura, kaluoy Ginoo nito nga. Buti pasabot ang ato mga barangay pag abot sa problema cross party lines, we support the call of our city mayor. Salamat na sir. And Dugan lang ako, unsolicited advice. Ah. Pag may time, basa-basa lang sa 9003 o sa atong Ecological Solid Waste Management Ordinance. Pag may time. Salamat kayo, Konsehal, no? Og dugang pag gikan kang Febe Floro, apit na kitol gakapupo sa Tagoras, gamay na lang. Ato na lang sa aning kolon. Good morning. Unsa pod ang penalty sa mga barangay so kapitan nga dili pod makakomply sa ilahang counterpart sa implementation sa ordinance? Councilor Eric. Kung ato yung tan-awon, pwede mo ombudsman. Kani kung namas mambingo, gisumbong naman ang city government kani adto.
Unya si Mambing gid ang nanubag. Pero kung dili gid makakomply ang barangay, pwede ni sila isumbong. Dili kay ang mga citizen lang or mga household lang ang isumbong, ang katawan lang, no. Pwede Appeal barangay. ang barangay, Barangay officials. nga wala makakomply sa RA 9003. More ginawa na yung turo mong putas DLG ron. Muna siya dyan, no? Correct na giingon ni Councilor Eric. Under sa RA 9003, this is a very special law. Kini sa ni sa balaod nga na ay citizen suit provision. Nga ang matag katawan sa iyang barangay, iyang isumbong iyang barangay officials kung wala nag-implement sa RA 9003, provided sa balaodan. Okay. Ayo. No, kani nga balaod, siyempre, ako para namo, kami ni Councilor Eric, kapitan siya sa una, talawan man mi, muna nga nag-implement mi, bahalag na ay failure, pero nag-implement mi because na ay provision sa balaod, citizen suit. Pwede ang matag residente, iyang masumbong iyang barangay officials kung wala nag-implement sa RA 9003. Salamat ka na, sir. Gamay na lang yun, gikan kandak ni Nery Lago. Sir, side comment lang, ang Davao ug Tagum City na sila'y dust truck vacuum street sweeper. Makita nimo ila mga gutter, wala na makita na balas o yuta o nga nagpundok. Actually na ato ana sa una. Okay. Oh, pero naguba. Wow. Siguro. Okay. Next, gikan kang Dara Dorial Simosa, kato mga all fake pages nga kapakalat sa og mga misinformation, makasuwan ba na sila or matrace ba na sila? Sir Jade. Yes, actually Sir Juni, no, atong Sabata karon Friday, atong Tuesday sa di ko masayop gikalata sa atong anti-cybercrime unit, no, kaya ato na nang gipang report nga mga certain troll and fake pages nga nagdala og kagubot, nagdala og public panic, no, kay laliman ka nagpagawas og news nga si mayor daw gipabantayan tong mga trucks nga gadala og relief aid, no, gikan sa Davao padulong sa Cebu kay naaday illegal drugs dadto, and sadly no ni trending siya, ni abot dadto sa Davao City, daghan nanawag ilang Ma'am Sheila, ilang Mayor Clarex nga ipatubag daw kay daghan ang nituo. So ato na nang gi-report sa atong anti-cybercrime unit, no, and as of karon naanay isa ka admin nga atong na-connect. I hope, no, mangutana-tana kinsay gasugo ana kay sa akong giingon orchestrated ni nga pagpangatake, Sir Johnny. Sige lang, amo nag-ingon nga may time rin kayo. May time kung ingon to ni konsyel magbasa-basa pag may time. Pag Kamo may rin may time rin kayo. Pero kaya lang gidugtagaan og time kay balaod ba ni? Gani. Salamat na, sir. Na-mention na ni Sir Jade si Ma'am Sheila, may buntag Ma'am Sheila ug Ma'am Kansay. Anyway, last na lang yung question gikan sa atong social media gikan sa Strong Radio kang Gerard Ganapin. Compliant na ba mga business establishments sa city mandatory segregation nga naa ba sila yung mga penalty ani? Na-process na ba sa mga naka-process na ba sa recyclables, compostables sa mga barangays nga na MRF? Sir John, kung compliant ni nga mga establishments ug mga barangays, dili unta ta pa problema sa atong basura. No, kung compliant lang yun ni silang tanan. So dako ni nga hagit sa Clenro, no? Ang muna balikan nato nga ang RA 9003 dili lang ang collection ug disposal. Okay. Ang pinakadako o pinakauna sa hierarchy sa solid waste management still the avoidance and reduction. So di na ta mo banat, no, na namatay support sa atong duha ka kagawad for the centralized materials recovery facility kay unsaon nato pag-impose sa segregation at source, watay padulngan sa atong basura nga gisegregate. So no, this is a facility that will facilitate our behavioral change for the segregation at source. So kana ang importante. Salamat ka na, ma'am. And wala na tayo igong oras sa atong pagpanaguban sa atong programa karon sa atong special edition sa atong inyong alagad Mayor Clarex. Nagpaganta karon ng online nga press briefing sa atong Task Force Basura Special Operations o taganan natong panahon natong kabisita para sa panapos ka pamayag. Ladies first, Ma'am Bing Mabilin. Yes, ma'am? Salamat sa tanan, no? Salamat sa mga questions. Medyo mura ko return to sender. Pero naningkamot mi nga matubag, no, ma-address ng pinaka-urgent nga issue sa atong collection og sanitary landfill tabang sa atong mga kagawads, Kagawad Eric,
Kagawad Tabak, ug of course the city mayor sa iyang mandato to really address the issues sa basura. Kay dili lang ni siya environmental issues, appeal na ang health ani no atong usa sa apektado kun dili maatiman ang atong basura. But dili ta magpabilin diri Sir John, as akong giingon nga ang atong 10-year solid waste management plan, although mag-update na ta kay ma-expire na ta in 2026, naa pa gihapon ang atong mandato to increase the diversion of waste. So pasabot, dapat magamay ang atong disposal sa sanitary landfill and will increase the recovery of waste. So the investment of the city, kinahanglan mas focus on the recovery of waste. Kay mo man ang problema ta sa landfill because na-overwhelm na sa volume sa basura ang atong landfill. No? So kung yun ana permi ang ato ang manner for solid waste management, in due time ma-close gyud ang landfill kay mapuno man. No, mangita na sa tag landfill himuon. So kinsa may mohatag og yuta karon. Gani. Di ba? Expensive So kayo and pag-construct the landfill. operation, the construction sa sanitary landfill sobra ka mahal. No, dili sa yon. So kana maning kamot tang tanan no, mong hangyo nga matag barangay, matag community kinahanglan gyud mo collaborate sa atong mga program sa solid waste management. Salamat kay Ma'am Thank you. Bing, ato bagong hepe sa City Local Environment and Natural Resources Office. Sa atong konsehal nga chairman sa Committee on Environment, nagpabiling ambungan o nagsaulog siyang adlaw nga natawhan, kagapon adlaw. Sir Eric, Ikaduha ka sa akong asawa ng sulting ambungan. Bitaw. Ako lang hangyo sa katawan, John Tubbs, nga magtinabang ita. Ako lang ipaybalo sa katawan pod nga natay committee, nagpadayon ang atong committee meeting sa pag-revisit sa atong ordinansa. Atong hearing is karong October 23, sapon alas 2. Akong imbitahon ang tanan nga mga critics kay open ta. Okay. Kay atong pagdawat ana is constructive criticism na ang ilang gabuhaton. Akong pagdawat ana. Kay pinagi magud ana kay muning panahon karon nga pag-review nato sa ordinansa kung sa ilang pagsaway kinahanglan mo suggest po sila para sa kaiwan sa dakbayan. Kay numduman nato ang obligasyon, responsibilidad sa basura dili ta magtinadlo ay kundi atong tanan responsibilidad kining pag-manage sa atong basura. Daghang salamat John Tubbs og mayong udto sa tanang katawas takbayan sa Cagayan de Oro. Salamat kay Sir. And ato pong City Engineer, Engineer Joel Momungan, Sir. Ay, yun, Sir, yun. Na. Okay, John, ang City Engineers Office no magpabilin nga magtrabaho diha sa landfill kay sama sa giingon wala pay termination base pud sa mandato sa atong mayor nga kita mag-augment lang gyud kanunay no sa atong kasamtangan nga kontraktor. Now ang accomplishment no sa City Engineers Office dili kani magmalampuso no kung wala ang atong of course ang atong partner no ang equipment depot nga diin sila ang nag-provide kanato sa atong mga equipment, mga operators no gikan kani sa ilaha. And of course sa ato City Engineers Office nga staff no kaning atong mga kanpod atong mga engineers nga na-assign diha, atong mga manpower nga naa diha nga in town, init ug baho ug night shift. Salamat kaayo sa dili na ko ni mahimo John kay kita kuan raman kita John gatimon raman kita niini pero kini nga kalampusan or accomplishment nga nahimo sa City Engineers Office at tungod guni sa atong mga kauban diha nga na-assign sa maong landfill. So mayong buntag June buntag ba karon paniting naman. Mayong udto sa tanan. Salamat kayo Engineer Momungan. Oy, may buntag pod kang Sir John Bayacto Bato spokesman nasa karon diri. Kagawad na Marlo Tabak, Sir. Salamat Jun og sa tanan sa katawan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Ilabi na ang atong mga barangay official sa 80 ka barangay sa dakbayan. Salamat kaayo sa makanunayon ninyong pagsuporta sa mga programa sa atong dakbayan piunahan sa atong halangdong mayor. Ug ang ako sa pagpasalamat sa kanunay sa atong mga katawhan nga anaa sa simbahan. No, sa atong ekumenikal sa kanunay nasayod kita sa kanunay nila nga mga pag-ampo nga kining atong mga lideres gayran sa Ginoo nga makahuna-huna sa tarong nga panggobyerno. Tungod ni ana ako isip Liga President sa tanan nga gapang libak, tanan gyud nga pandaot, apili ninyog pag-ampo.
kay basin ang pagampo madungog, ang inyong paglibak dili, no? Ayo lang sige panlibak, apili gyud og pagampo, no? Kay kanang libak amo na nang gidawat, basin sa inyong pagampo madungog sab kana ug makahatag ta og maayo nga serbisyo sa aton dakbayan. Daghang salamat, maayong buntag sa tanan. Salamat kay Councilor Marto Tabak and ang atong hepe sa City Information Office, Sir Jay Dadaser, sir. Yes, salamat Sir Juni, no? And also isip ato ang public information arm, no, magpadayon ang CIO sa paghatag og latest updates and progress regarding aning atong giatubang nga problema karon. And also I would like to thank, no, Sir Ian Fuentes, Ma'am Gail sa atong tech team, and also sa ato ang task force nga naa diri, no, also Sir John Actob nga nag support sa ato, and rest assured, no, nga tanan mogawas sa CIO transparent mi diri, and ang amo ang ipagawas maugyod ang tinuod nga nahitabo ug mao ang tinuod nga sitwasyon. So daghang salamat sa pagsalig og suporta. Salamat kayo, sir. Nirabate ang atong hepe sa City Information Office, Sir Jay Dadaser. Asama sa ingon, may buntag ka, Ma'am Sheila, Ma'am Kansay, Sir John Boy, naasla karon diri. Salamat, and sa ngalan na lamang sa atong kaman sa atong syudad, Mayor Rolando Clarix Uy, ingon masam sa atong hepe, Sir Jade Dadaser, ug sa atong assistant, Sir Ian Fuentes. Daghang salamat kaninyo tanan. To God be the glory.